Alright, so in this video, bibigyan ko kayo ng ultimate airdrop guide dito sa Solana. Ang daming point system na protocols dito sa Solana kung saan kailangan mo lang is mag-interact, mag-borrow, mag-lend, mag-stake, mag-trade, at mag-earn ka ng points. At itong points ito ay magkakaroon ng equivalent sa airdrop token. So, ito na yung ultimate guide. Ito na yung lahat ng mga alam kong protocols na nag-o-offer ng points, nag-o-offer ng referrals, na may possible airdrop in the future. Di na natin isasama yung mga past airdrops like When, Jupe, kasi halos lahat yon ay tapos na, or lahat na yon ay tapos na ng snapshot. Maybe magkaroon silang phase 2, phase 3, but for now, wala pa akong narinig na announcement for that. So itong mga papakita ko sa inyo ngayon is ito yung mga currently, ongoing. Hindi natin alam kung tapos na yung snapshot nila o hindi hanggat di pa nila na-announce. But as long as nakikipag-interact ka sa mga protocols na to, habang ongoing pa yung point system nila, then most probably baka maging eligible ka. Alright, unahin muna natin tong first 3. Marinade, Kamino, and Margin Fi. Kasi ito yung medyo may konting strategy for this one eh. Okay, may konting strategy para ma-maximize mo yung capital mo. Speaking of capital, masyado bang malakas ang audio natin? Speaking of capital, ang ma-recommend ko, wala talagang minimum capital for staking, for airdrops, for farming airdrops, no? But I recommend na at least siguro $100 or $200. That's equivalent to around 5 to maybe 12,000 pesos, no? Again, walang minimum. Pero kasi kailangan mo gumastos sa mga gas fees. Siyempre, kailangan mong bumili ng or mag-swap ng SOL, USDC. Kailangan mong bumili ng assets eh. Kasi nga, may ipapahiram mo to at maghihiram ka ng iba. Okay? So, recommend ko is around $100, $150 to $200. Okay? Now, di ko na papakita sa yung tutorial kung paano mag-setup ng Phantom. Basta kailangan mo ng Phantom wallet or Solflare. Basta wallets na available for Solana. Ang pinaka sikat is Phantom. So, I suggest na Phantom ang gamitin nyo. Okay? So, Kamino, Margin, and Marinade. So, lahat yan, merong points, merong yang rewards, may possible future airdrops yan. Simulan muna natin sa maybe Kamino muna tayo. Okay? Kasi itong Margin at lending, Margin at Kamino is borrowing and lending protocol eh. So, pwede mo i-strategize. Okay, so kailangan mo, again, kailangan mo muna ng asset. So, kailangan bumili ng SOL or USDC, it's up to you. Then, mag-supply ka. I-supply mo. Kumbaga, ipapahiram mo yung pera mo sa Kamino. Kasi pa nagbabaro tayo or nag-lend tayo sa Kamino, nag-earn tayo ng points. As you can see, ang points ko nga is around 4,079 points na. Ang ginagawa ko lang dito is nag-lending and borrowing lang ako. Makikita mo sa portfolio ko. Loading. Nagpo-provide akong liquidity ng BSOL and SOL. So matagal niyan nakalagay na yan. So nag-accumulate siya ng points over time. I think nasa around 80 plus points ako per day. So medyo matagal-tagal na. Season 1 yan ng Kamino points. So probably magkaroon ng season 2, season 3. Wala pang token na nilalabas ng Kamino. So supply ka, makikita mo, nag-earn ka ng interest. Syempre, pinapahiram mo pera mo. For example, again, di ko lang bakit ayaw, no? Sabi natin, meron tayong 1 SOL. Yan. Deposit mo lang. Then, pwede ka na mag-borrow ng iba. Gagawin mo as collateral yung SOL mo. Okay? So, magbaborrow tayo ng, ito yung strategy, no? Magbaborrow tayo ng MSOL. Marinade SOL. Ito yung parang liquid stake tokens ng Marinade Finance. Pag-uusapan natin mamaya. Kasi meron din tayong rewards for this one. From Marinade Protocol. So, borrow tayo. Siyempre, kailangan mong bantayan yung health factor mo. Meron akong tutorial dyan about sa mga lending and borrowing. Search nyo lang sa YouTube ko. Borrow tayo, let's say, 0.5. Kasi nagpahiram tayong 1 SOL. Pwede tayo maghiram ng maybe 0.7, 0.8 Marinade SOL. Sabi natin 0.5. So, borrow mo yan. So, nagbabayad ka ng interest, syempre. Nagbabayad ka ng around 0.32% interest. Borrow APY. So, big sabihin, nangutang ka eh. So, kailangan mo ng parang 5-6, di ba? Nangutang ka, kailangan mo magbayad ng interest. Pero, syempre, kanina, nagpahiram tayo ng 1 SOL na nag-earn tayo ng 6.37%. So, 6.37% minus 0.32%, kumikita ka pa rin sa ginagawa mo. Okay? So, let's say ngayon, meron tayong 0.5 SOL
0.5 M SOL sa wallet natin. Ano gusto natin gawin? Pwede sa MarginFi or pwede sa Marinade. So, pwede kang pumili sa isa. Pwede mong i-split. It's up to you. So, simulan mo natin sa MarginFi. Pwede mong ipahiram yung MSOL na hiniram mo sa Kamino, ipapahiram mo siya sa MarginFi. Kasi dito sa MarginFi, meron din silang point system. See? Right now, meron akong 22,43,000 points. Ang ginawa ko is lending and borrowing din. Makikita mo, meron akong lending points, meron akong borrowing points. Lahat ng mga papakita ko sa inyo tong lahat to meron akong referral link. Leave ko yung link sa bio ko para masuportahan nyo ako. Kasi hindi ko kayo ginagatasan or anything. So, ito yung parang pang-support nyo sa akin. Gamitin yung referral link ko. Break tayo sa MarginFi. So, yung 0.5 M SOL natin, pwede natin ipahiram dito. So, mag-supply tayo ng 0.5 M SOL. Kaya na, hindi ko na malagay kasi wala naman ako M SOL sa wallet ko. Type mo lang 0.5 M SOL, supply mo, then okay na. Isipin mo nag-earn ka na ng points dito sa pag-borrow and lending, tapos yung hiniram mong asset dito sa Kamino, ipapahiram mo sa MarginFi, at mag-earn ka rin ng lending points. Yan, lending points, kasi pinahiram mo Now, kung malaki-laki ang pinahiram mong pera, kung malaki-laki ang pinahiram mong MSOL, pwede mo ulit gamitin as collateral yun at manghiram ko ulit ng ibang asset dito sa MarginFi, which yun ang ginagawa ko ngayon. So, kunwari, malaki-laki ang capital natin, kaya natin mag-supply ng 2 SOL, 2 MSOL, di ba? Nanghiram tayo ng 2 MSOL dito, tapos pinahiram natin 2 MSOL dito. So, ngayon, pwede tayo mag-lending, mag-borrow. Pwede tayo manghiram. So, gusto mo, yung pinahiram nating MSOL, ay gusto mo ulit mag-borrow ng MSOL. Pwede mo rin gawin yun, no? Pwede mo rin gawin yun. Or gusto mo SOL. Or gusto mo BSOL. Diba? For example, let's say, gusto natin manghiram ng SOL na lang. So, naglagay tayo ng 2 MSOL as collateral. Siguro manghiram tayo ng 1.5. Again, kailangan mo bantayin yung health factor mo and yung health. Pag yan naging zero, maliliquidate ka. Same as sa mga futures, no? Pwede kang maliquidate. Sabihin 1 lang. Diba? Sabihin 1 SOL. So, apply transaction, approve. Then, right now, meron na tayong 1 SOL sa wallet natin. Nag-start tayo sa 0.5 SOL or 1 SOL. Nanghiram tayo ng MSOL. Pinahiram natin MSOL dito. Tapos nanghiram ulit tayo ng SOL. Paikot-ikot lang yan. No? Parang umiikot-ikot lang yan. Medyo complicated ng konti. Medyo mahirap. Pag gagawin mo yung process, medyo mahaba-haba. Pero actually, mabilis lang naman kasi. So right now, meron tayong 1 SOL sa wallet natin. Okay? Meron tayong 1 SOL sa wallet natin. Pwede natin ilagay dito. Okay? Pwede natin ilagay sa Marinade. So kasi meron din silang rewards. Actually, nasa season 2 na sila ngayon. No? Hindi ako actively ginagamit yung Marinade SOL. But kailangan mo mag-earn ng MDE para magkaroon or mag-participate ka sa rewards program nila. Para magkaroon ka ng MDE na token is kailangan mo mag-stake ng SOL. So, kailangan mo provide ng SOL, provide liquidity, or pwede ka mag-start earning SOL. So, yung 1 SOL natin, sabi natin gusto natin maglagay ng 0.8. Kasi kailangan natin mag-retain ng konting SOL for gas fee. Alright, so 0.8 SOL, ang SOL mo magiging MSOL yan. And since nag-stake ka directly sa Marinade Finance, mag-earn ka ng rewards, mag-earn ka ng MDE points. MDE, ito MDE mining program. Claim mo lang, as you can see, basta mag-earn ka ng 1 MDE, meron ka ng points. Magkakaroon ka ng magiging part ka ng rewards program dito. Okay, mababansin mo. Accumulate 1 MD for 2 stakes over the entire season 2 includes Marinade and native staking Marinade. Accumulate lang, makapasok ka na sa season 2. So, ganito umiikot sa tatlong protocol na to. Okay? Kamino, MarginFi, Marinade. May asset ka, capital mo, pahiram mo dito sa Kamino, manghiram ka ng MSOL, yung MSOL mo, ipahiram mo sa MarginFi, tapos manghiram ko ulit ng SOL, yung SOL mo, i-stake mo sa Marinade SOL para mag-earn ka ng MD para maging part ka ng rewards program sa season 2 nila. Yun ang recap natin. Next, Parcel.
So this one is season 2 na din. So wala ka naman masyadong kailangang isipin ba nito. Ang Parcel is about real estate, no? Kumbaga futures trading sa real estate. Tataas ba yung price ng real estate sa Chicago, sa Miami, sa London, sa Denver, or babagsak? Pero hindi mo naman kailangan mag-trade. Of course, pag nag-trade ka, may additional points yon. Part yan ng point system nila. So, pwede ka mag-trade, mag-earn ka ng points, pwede ka mag-provide ng liquidity, pwede ka mag-earn ng points, pwede ka mag-refer ng mga tao, mag-earn ka rin ng points. So, ang suggest ko is mag-provide ka ng liquidity. I haven't provided anything yet. Di pa ako nag-trade dito kasi medyo, I think last 2 days, last 3 days ko lang ito na-discover. So, medyo bago pa lang to sa akin. And meron pa ako, yung mga pera ko ay pinanggagamit ko pa sa iba, no? So, illiquid pa ako for now. But mag-provide ka ng liquidity, hindi naman yan masyadong magalaw, no? As far as I can tell, kasi hindi naman magalaw masyadong real estate market, no? Hindi naman parang crypto yan, eh. So, mag-deposit ka ng USDC, mag-earn ka na kagad ng points. So, pwede ka rin mag-refer ng ibang tao or pwede ka mag-trade mismo. Kung may idea kung paano mag-trade dito, then go for it. Mag-trade ka, mag-long or short ka. Next, Drip House. So, this is by invitational only. Okay? I think way back before may ginamit ng referral code kaya ako nakapasok sa Drip House. Ang Drip House is every 6 hours nag-earn ka ng droplets. Itong droplets na to, pwede mong gamitin ito pang bilhin ng mga NFT or mag-subscribe or just like by supporting dun sa artist na yun. Bibigyan mo siya magdo-donate ka ng droplets. So every 6 hours, mag-raffle ka lang ng droplets, parang faucet, no? And also, another one is pwede ka makakuha ka ng legendary or rare chest na possible magkaroon ng airdrop. I don't know if it's an airdrop na NFT or maglalunch ng sariling token, no? I'm not sure. So right now, nakakuha na ako ng rare. Pero ang aim ko is syempre legendary. So I think every 12 hours to. Every 12 hours to. So by invitational lang. So unfortunately, wala akong invitation. Nagamit ko na lahat, no? Mapapansin mo. You've or used to. Maybe pag nagkaroon dito ng bagong invitation, popost ko na lang sa Telegram group ko. So, sali kayo sa Telegram group ko. Link ay nasa bio lang din yun. Next is Tensor. Tensor is like NFT marketplace. Simple lang dito. Meron din silang point system. Meron din silang referral system. Pero kailangan mo yung NFT nila eh. Tensorians. And napakamahal ng Tensorians NFT niya. Around 80 Sol or 77 Sol. Pero ang kailangan mo lang dito is maging active ka sa NFT marketplace. Buy and sell ka lang. Kung active ka sa NFT, then gamitin mo yung Tensor Trade. Okay? Yun lang naman kailangan mo gawin. Earn ka lang ng points, loyalty points, possible airdrop in the future. But, ang masikat na NFT marketplace sa Solana is yung Magic Eden. And kaka-announce lang nila na meron din silang sariling rewards or point system. So, if sanay ka sa Magic Eden, then go for it. Dito lang siguro. Or mas better kung kaya mo ipagsabay itong dalawa. Okay? Ang Magic Eden, mag-launch din ng sarili nilang token. So, kailangan mo lang maging active sa pag-buy and sell or maging active sa NFT space ng Solana. Then, gamitin mo lang itong dalawang NFT marketplace. O earn ka ng points for possible airdrop. Next is Drift Protocol. So, ang Drift Protocol, kaka-announce lang din yan ng point system. I think last week lang, no? So, point system, wala pa nga information. Ang first points drop is 4 days away pa. So, yun lang din naman. Ang kailangan mo lang gawin is, it's either by trade, mag-swap ka, mag-spot trading ka, mag-perpetuals ka, mag-provide ka ng DLP, yun lang, mag-lending and borrowing ka. Basically, kailangan mo lang maging active sa protocol nila. Mag-earn ka ng points yun over time for possible airdrop sa Drift Protocol. Kaya nga sabi ko kanina, wala naman talaga siyang minimum capital para makapag-start mag-airdrop. Pero kasi, mas magiging advantageous ka kung meron kang capital. The more capital you have, mas malaki yung possible airdrops na makukuha mo. So kung wala kang kung $10 lang lalabas mo, huwag kang mag-expect na $1,000 yung makukuha mong worth of airdrops, no? Kasi magdidepende talaga yan sa capital mo. Kasi isipin mo, kung malaki capital mo, makakapag-lend ka ng mas malaki, makakapag-borrow ka ng mas malaki, mas makakapag-lend, borrow ka sa margin fine ng mas malaki, makakapag-stake ka ng mas malaki. Again, lahat yan, naka-base yan sa amount of capital mo. Alright? Lastly, I think JLP, Jupiter, ito yung pinaka-biggest DEX, isa sa pinakamalaking protocol.
Kaso tapos na yung snapshot nila, tapos na yung juke token, tapos na yung wen token. Pero I think meron pa sigurong season 2, season 3 pa yan. So maybe ang suggest ko sa inyo is dito sa JLP, which is ito yung ginagawa ko ngayon, no? JLP. So nagpo-provide lang ako para wala akong counterparty katulad ng Drift Protocol. If di nyo alam yung Drift Protocol, in-explain ko na yan sa previous video ko, panoorin na lang yon. Sa JLP is parang GLP ng GMX. So same siya, medyo same siya. So magiging counterparty ka lang sa mga nagpa-perpetuals, nag-futures trading sa Jupiter. So ang GMX ay merong GLP na tumataas yan over time. So ang GLP is equals to JLP naman sa Jupiter. Okay, meron pa pala akong last. Meteora. Okay, Meteora. So wala pa naman talagang announcement I think for this one. I think it's speculation pa lang talaga lahat. But if excuse me. But if nagpo-provide ka liquidity for Meteora, like pools, liquidity pools, or yung DLMM nila, like yung ginagawa ko ngayon is nag-provide ako sa WEN USDC ng DLM, malaki na earn kong fees. Okay? So, kaya nag-farm lang ako. Nandito pera ko ngayon, no? Tinanggal ko sa Drift, sa DLP tinanggal ko muna, nilagay ko muna dito kasi paataas. Okay, another video na yun, ayoko na explain, but pwede ka rin mag-provide ng link ng pools dito sa Meteora for possible airdrops or possible points din in the future. But that's speculation na yun. I suggest ito muna yung mga proven na meron talagang point system ang gawin nyo muna, no? So yun lang. I think ang dami kong protocols na introduce sa inyo. Explore nyo muna, pag-aralan nyo muna. Syempre, huwag kayo papasok blindly, no? Dahil sinabi ko lang magpasok kayo, papasok na kagad kayo. Pag-aralan nyo yung bawat protocols. Kasi para sa inyo rin naman to eh. Pag pinag-aralan mo to, sa mga future protocols na merong similar protocols dito sa pinag-aralan mo, meron ka ng advantage, no? Napag-aralan mo na. So, meron ka ng advantage. So, pag-aralan nyo muna lahat. Again, lahat ng mga links nito ay leave ko na lang sa description sa baba. It's up to you kung gusto nyo gamitin yung referral link ko. Makakatulong yun sa akin, of course. If ayaw nyo, it's okay. Wala namang problema sa akin. But, ang may problema sa akin dito is, if matagal na kayo nakasubaybay sa akin at di pa kayo nakasubscribe sa YouTube ko, bakit pa kayo hindi nagsasubscribe? Hindi ko magets. Alright? So, subscribe na kayo. Click nyo lang yun dun sa baba din yun. Alam ko. So, yun lang. Bye-bye.